Mahalaga ang dagat Baltic sa Russia sa maraming paraan. Ginagamit ng Russia sa pamamagitan ng Kaliningrad Exclave ang dagat Baltic para takutin ang NATO gamit ang mga hybrid warfare tactics. Ang dagat Baltic ay mahalagang ruta para sa mga barko ng Shadow Fleet ng Russia at tinatawag na ngayong lawa ng NATO kung saan kailangang mapanatili ng Russia ang presensya nito. Gayunpaman, para sa Russia, ang dagat Baltic ay ruta patungong Arctic Front na nais kontrolin ni Vladimir Putin sa mga susunod na taon. Hindi papayagan ng United States ang ganong dominasyon. Ang United States submarine hunters ay nagsisiksikan sa hangganan ng Russia at dagat Baltic. Kaya lantad ang Arctic Front ni Putin. Ibinunyag ng Newsweek ang balita noong Setyembre 30 sa isang ulat na nagdetalye kung paano nagpadala ang United States ng ilang military aircraft sa Norway. Hindi naman malaking balita kung yun lang. Miyembro ng NATO ang Norway kaya normal lang na magpadala sila ng aircraft sa Nordic at Baltic na rehiyon. Ang nagpapaspecial sa deployment na ito ay ang klase ng aircraft na ipinadala ng United States. Ang mga eroplanong ito ay hindi basta-basta mga fighter jet na magagamit ng NATO para hadlangan ang mga pagpasok ng drone at jet ng Russia. Nagpadala ang United States ng aircraft na kayang maghanap ng submarino at magmanman sa Baltic Sea. Ang eroplano ay United States Navy P-8 Poseidon. Mukhang nagpadala ang United States ng ilan para bantayan ang hangganan ng Russia at pigilan ang plano ni Putin sa Baltic Sea at Arctic. Ibinibigay ng Kiev Independent ang mga pangunahing detalye tungkol sa kakayahan ng eroplanong ito, na iniulat na ginagamit ito para sa anti-submarine warfare at pagmamanman at pangangalap ng impormasyon sa mga sasakyang pandagat sa ibabaw. Naaalala mo ba nang nabanggit ang Shadow Fleet ng Russia sa simula ng video? Ang P-8 Poseidon ay ideal na pangkilala at subaybay sa mga sasakyang pandagat ng fleet, kaya nababawasan ang halaga ng mga ito para sa Russia. Nagbibigay ng karagdagang impormasyon ang United States Naval Academy or United States Naval Academy. Ayon dito, ang P-8 Poseidon ay isang binagong Boeing 700 at 37-800 ERX na gumagamit ng turbofan jet para sa bilis at lakas sa parehong pakete. Modular ang P-8 dahil sa Open Mission System architecture nito, kaya pwedeng baguhin at palawakin ng United States ang kagamitan at sistema ayon sa misyon. Ang pangunahing tungkulin ng P-8 ay pagmamanman, at ito ay nilagyan ng maraming kagamitan para sa partikular na gawain na iyon. Kabilang dito ang iba't ibang sensors. Kabilang ang active, multistatic, at passive acoustic sensor systems na magagamit nito para matukoy ang mga submarino. May mga infrared sensors din na nakakabit sa eroplano. Pati na rin ang isang digital magnetic anomaly detector. Kumpleto sa lahat ng kailangan ang P-8. Hintayin at panoorin ang nangyayari sa ibaba gamit ang sensors na tumutukoy ng kakaibang sitwasyon. Magagamit ang eroplano sa laban, pero kadalasan laban ito sa barko at submarino, hindi sa fighter jet at attack type. Ayon sa United States Naval Academy, ang P-8 ay may 5 station weapons base sa loob, 4 na wing pylons, at 2 centerline pylons para magdala ng sandata. Nagkakaiba rin ang mga sandata ayon sa misyon, gaya ng surveillance gear. Kayang lagyan ang P-8 ng mina, torpedo, bomba, at cruise missile gamit ang Digital Stores Management System. Ang Royal Navy ng United Kingdom na gumagamit din ng eroplanong ito ay nagbigay ng dagdag na detalye. Sinabi nito na ang 2 CFM-500, 67 jet engine ng P-8 ay kayang gumawa ng salabas 7,000 na puwersa bawat isa, na nagbibigay sa eroplano ng bilis na nasa 500, 63 milya kada oras. Hindi naman kahanga-hanga iyon kumpara sa mga fighter jet na nakaklampas ng sound barrier. Pero para sa isang eroplano na kasing laki ng P-8, higit pa itong sapat ang bilis para makalibot sa malalaking lugar sa maikling panahon. Sakto ito para sa pagpapatrolya sa Baltic Sea. Halimbawa, kayang umabot ng P-8 sa pinakamataas na altitude na 41,000 talampakan. Kaya nitong magsagawa ng pagmamanman nang hindi nakikita ng mata mula sa isang barkong Ruso. At kung sakaling mahuli at atatakihin ito, may ilang depensa ang P-8. Kasama rito ang Missile Approach Warning System at parehong infrared countermeasures at isang dedikadong countermeasure dispenser.
At ang eroplano ay kayang magdala ng 129 sonobuoys na inihuhulog sa dagat para tumulong maghanap ng submarino. Ang P-8 ay isang napaka-impressive na eroplano na may mga kakayahan na nagpapahirap sa mga barkong Ruso. Ngayon, nagpapadala ang United States ng ilan sa Norway para mag-operate sa Baltic Sea at malapit sa Arctic sa hangganan ng Russia. Ilan? Ay ang halatang tanong. Maaaring may sagot ang Open Source Intelligence Technical X account dahil nasubaybayan nito ang flight data na nagpapatunay na dumating na ang United States P-8 sa military terminal ng Gardermoen Airport sa Norway. 2 o 3 P-8 ang lumapag sa base noong Setyembre 23 ayon sa X account. Mas masama pa para sa Russia dahil ginagamit na ang mga eroplanong iyon sa mga lugar na ayaw nila ng ganitong surveillance plane. Patuloy umiikot ang United States Navy P-8 Poseidon Patrol Aircraft malapit sa Russian exclave ng Kaliningrad ngayong gabi, mga ulat ng Open Source Intelligence Technical. Maraming P-8 ang na-deploy kamakailan sa Oslo. Ilang minutong lipad lang mula sa bagong drone attack sa Baltic region. Ayon sa Newsweek, isang P-8 ang nagpatrolya sa Baltic Sea hanggang baybayin ng Kaliningrad. Hindi malinaw kung ang flight na iyon ay talagang lumabag sa Russian airspace, gaya ng ginawa ng ilang Russian drones at fighter jets sa NATO nitong mga nakaraang linggo. Pero kahit na ang P-8 ay nanatiling malayo sa Kaliningrad para matiyak na hindi makakapagreklamo ang Russia ng paglusob, ang mismong presensya ng eroplanong ito sa Baltic Sea ay nangangahulugan ng masama para kay Putin. Ipinapakita nito sa Russia na binabantayan sila ng NATO at ngayong binabantayan na sila ng NATO, maghihintay na lang ito na magkamali ang Russia sa kahit ano. Mula sa barkong kabilang sa shadow fleet nito hanggang sa mga submarinong maaaring nagpapatrol sa Baltic Sea nang hindi nakikita. Mas masama pa para sa Russia, ang katotohanan galing sa United States, ang mga eroplanong ito ay nagpapakita kay Putin na kung anumang kontrol na akala niyang meron siya kay Pangulong Donald Trump ng United States ay wala na ngayon. Sa totoo lang, matagal na itong wala. Ang pagdating ng P-8 sa Baltic ay isa lang sa ilang hakbang ng United States kamakailan para palakasin ang depensa ng NATO laban sa Russia sa rehiyon. Halimbawa, noong Agosto 1, sobrang nainis si Trump kay Putin at sa mga kasamahan nito, kaya inanunsyo niya ang pagpapadala ng 2 nuclear submarines sa karagatan ng Baltic. Ang hakbang na ito ay tugon sa pahayag ni Dmitry Medvedev, tagapagsalita ni Putin, na tumutol sa banta ni Trump na magtari pa sa bansang bibili ng langis mula Russia. Ang bawat ultimatum ay banta at hakbang tungo sa digmaan. Hindi laban sa Russia at Ukraine, kundi laban sa sariling bansa. Huwag dumaan sa daan ni Antok na Joe, ayon kay Medvedev sa X noong Hulyo 28. Kung ang bantaman o ang biro tungkol kay Antok na Joe ang nagtulak kay Trump na kumilos, mabilis na tumugon ang Pangulo ng United States. Ilang araw matapos, ginamit ni Trump ang Truth Social para ihayag na nuclear submarine ang sagot sa sinabi ni Medvedev. Batay sa napaka-provokatibong pahayag ng dating Pangulo ng Russia, si Dmitry Medvedev, na ngayon ay Deputy Chairman ng Security Council ng Russian Federation. Inutusan ko na ang 2 nuclear submarine na pumwesto sa tamang rehiyon sakaling ang mapanulsol na pahayag na ito ay hindi lang salita, ayon kay Trump. Maaaring magmukhang gantihan lang ito sa pagitan ng United States at Russia, ngunit hindi nito binabago ang magiging resulta. Ang tinutukoy ni Trump na tamang mga rehiyon ay malamang na alinman sa Baltic o Arctic na perpekto para sa NATO. Ang kanilang kolektibong depensibong posisyon ay pinalakas sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga submarino na ito. Sa pagkakaalam ng lahat, maaari pa ring gumagala iyon sa ilalim ng Baltic Sea. Isang buwan matapos iyon, nagpadala ang United States ng carrier group sa Arctic para sa pinagsamang pagsasanay militar kasama ang Norway. Sa deployment na ito, pumasok ang United States Carrier Group. Ang Barents Sea, na itinuro ng Newsweek, ay bahagi ng Arctic Ocean at, mas mahalaga, matatagpuan sa baybayin ng Norway at Russia. Kasama sa deployment ang United States Ship Mahan at United States Ship Bainbridge, parehong Arleigh Burke-class destroyers na dating naka-assign sa United States Ship Gerald R. Ford aircraft carrier. Panandalian lang ang deployment na ito. Umalis ang mga barko sa Barents Sea matapos ang pagsasanay. Gayunpaman,
Nagsilbi pa rin itong isa pang senyales mula sa United States na handa itong makipagtulungan sa mga kaalyado nito sa NATO. At hindi ito natatakot na ipakita ang lakas nito kay Putin. Ngayon sa pagdating ng mga P8 sa Norway, tila nakaukit na sa bato ang mensaheng iyon. Hindi papayagan ng United States ang Russia na gawin ang gusto nito sa dagat na madalas tawaging lawa ng NATO. At ngayon, magagawa na ng NATO na bantayan ang lahat ng ginagawa ng Russia sa Baltic Sea at pati na rin sa Arctic, kapwa sa ibabaw at ilalim ng mga alon. Aktibo ang mga manghuhuli ng submarino sa hangganan ng Russia. Malaki ang ibig sabihin nito para kay Putin at sa kanyang mga ambisyon sa Baltic at Arctic, lalo na sa pinakahalata. 2 o 3 P8 sa Norway ay sapat na malaki para sa NATO mission sa pagbabantay ng Baltic Sea airspace. Bukod sa bagong deployment, matagal nang kasali ang United States sa misyong iyon. Noong Hulyo, iniulat ng Newsweek na may P8 na ipinadala sa Iceland Keflavik Air Base para sa NATO mission na Baltic Sentry. Malaki ang posibilidad na ang bagong deployment ng P8 ay gagawa rin ng parehong misyon tungkol sa pagtulong sa NATO laban sa tangkang pagpapabagsak ng Russia sa Baltic gamit ang hybrid warfare tactics. Ang pangunahing layunin ng air policing ng NATO ay panatilihin ang seguridad ng kalangitan ng mga kaalyado bilang misyon sa panahon ng kapayapaan. Ito ay kolektibong gawain na may tuloy-tuloy na presensya ng mga fighter aircraft at crew 24/7, laging handang tumugon sa posibleng paglabag sa airspace. Hindi bahagi ng response teams ang mga P8 para sa ganitong insidente at hindi sila ginawa para makipagsabayan sa fighter jet. Gayunpaman, makakatulong sila bilang early warning system para sa aerial police ng NATO. Bukod sa kakayahan nilang subaybayan ang mga barko at submarino ng Russia na pwedeng harapin ng puwersa ng dagat ng NATO na ATSNETS, mahalaga ang pinatibay na presensya sa Baltic at silangang bahagi ng NATO. Maraming kahina-hinalang ginagawa ang Russia nitong buong Setyembre. Ang pagpasok ng drone at fighter jet ng Russia sa himpapawid ng NATO ay naging karaniwan nitong mga nakaraang buwan. Ayon sa Euronews, hindi bababa sa 10 bansa sa Europa ang nakaranas ng ganitong pagpasok nitong mga nakaraang buwan. Karamihan noong Setyembre. Naging balita ang pagpapadala ng Russia ng 19 na drone sa Poland. At gumawa rin sila ng katulad na hakbang sa Romania, Germany, Denmark, at France kamakailan. Ang mga P8 ay hindi ginawa para labanan ang mga drone. Hindi rin talaga sila dinisenyo para makita ang mga ito. Bagamat maaari silang magamit para sa layuning iyon kung kinakailangan. Maaaring itanong kung ano ang koneksyon ng mga paglusob ng drone ng Russia sa pagdating ng P8 sa Norway. Nauuwi ang lahat ng ito sa shadow fleet ng Russia. Ibinunyag ng Ukraine na ang fleet na dating akalan ng marami gamit ng Russia para iwasan ang Western oil sanctions ay may mas masamang layunin na ngayon. Ginagamit ang mga barkong ito sa paglulunsad ng mga drone na pumapasok sa European airspace. Panoorin ang aming video para sa detalye sa pahayag ng Ukraine tungkol sa mahalagang isyong ito. Hindi man kayang labanan ng P8 ang mga drone, pero natutukoy nila ang mga barko ng P8. Mahalaga na silang kagamitan laban sa bagong drone strategy ng Russia. Gaya ng napatunayan ng mga P8, hindi lang naglalayag sa Baltic ang mga barko ng Shadow Fleet. Ginagamit din ito ng Russia sa drone attack. At nandyan pa ang mga submarino. Maaaring kaya nagpadala ang United States ng P8 sa Norway ay para subaybayan ang mga submarino ng Russia sa Baltic. May tanong pa rin kung ilan ang submarinong hahanapin ng mga eroplanong ito. Noong araw, maraming submarino ang Baltic Fleet ng Russia. Noong kasagsagan ng Cold War, ang Soviet Union ay may humigit kumulang 100 at 30 submarino na lahat ay bahagi ng Baltic Fleet. Ayon sa Carnegie Endowment, matagal nang natapos ang panahong iyon. Ngayon, isa na lang ang diesel-electric attack submarine ng Russia sa Baltic Fleet nila. Kaya napapaisip kung bakit 3 P8 ang pumunta sa Norway. Mas tama sigurong sabihing isa lang ang kilalang Russian submarine sa Baltic Sea. Pero maaring may iba pa. Ang pagharap sa Shadow Fleet ay isa pang dahilan kung bakit ipinadala ang mga eroplanong ito sa Norway dahil pinapalakas nito ang depensibong posisyon ng NATO. Tulad ng napag-usapan na kanina. Gayunpaman, dumating din ang mga P8 sa Norway dahil may iba pang ikinababahala ang NATO bukod sa ginagawa ng Russia sa Baltic Sea. Isa pang posibleng front ang nasa agenda nila.
At ito ay isa na binigyan ng malaking pansin ng Russia nitong mga nakaraang taon. Ang Arctic Norway ay totoong bahagi ng Arctic o kahit ilang bahagi nito. Dumadaan mismo ang Arctic Circle sa Nordland County na nasa hilaga ng Norway. Dahil dito, may direktang interes ang Norway sa Arctic. At bilang miyembro ng NATO, nagkakaroon din ng direktang interes ang NATO. Konektado rin ang Baltic Sea sa Arctic sa pamamagitan ng White Sea-Baltic Canal. Itinayo ng Rusya ang kanal na iyon at gumagana na mula 1933. Ibig sabihin, nagtayo ang Rusya ng sariling koneksyon sa dalawang rehiyong may interes ito. Madaling isipin na ang mga nangyayari sa Baltic ay nakatuon lang sa silangan at hilagang Europa. Sa totoo, anuman ang makita ng Amerika Piwalo sa Baltic ay pwedeng mapunta rin sa Arctic at kabaligtaran. Sa Arctic, malaking tulong ang kakayahan ng Piwalo sa paghahanap ng submarino. Ayon sa Network for Strategic Analysis, ang pangunahing puwersang naval sa Arctic ay ang Russian Northern Fleet. Malaking bahagi ng fleet na yan ang mga submarino. Sa katunayan ay mas marami pa silang submarino kaysa sa iba nilang barko. Mga surface ship mayroong humigit kumulang 25 submarino kumpara sa 20 surface ship sa Russian Northern Fleet. At nagdudulot yan ng malinaw na problema para sa NATO. Siyempre, gusto ng NATO na malaman kung ano ang ginagawa ng mga submarinong ito sa Arctic na mga tubig. Ibig sabihin, posible ring nagpapadala ang Russia ng submarino mula Arctic patungong Baltic Sea nang hindi natutuklasan dahil sa kanal na nabanggit. Kung mangyari yon, gusto ng NATO malaman. Sisiguraduhin ng bagong piwalo sa Norway na malalaman nila. Sa Arctic, lantad ang kagustuhan ng Russia na pagsamantalahan ang rehiyon. Dahil sa pagbabago ng klima at pagkatunaw ng yelo sa Arctic, unti-unting nagbubukas ang mga bagong ruta ng pagpapadala at posibleng access sa mga likas na yaman na nais kontrolin ng Russia. Ayon sa isang artikulo ng Atlantic Council noong Abril, mahalaga sa mga plano ng Kremlin ang kontrol sa Northern Sea route ng Arctic, kaya't ginawang prioridad ni Putin ang pagtatayo ng militarisadong presensya roon. Tinuturing ng Moscow ang Northern Sea route bilang bahagi ng transport infrastructure ng Russia at kontrolado nito ang access ng ibang bansa sa ruta. Dagdag pa ng konseho, nagpapaliwanag kung ano talaga ang nais ng Russia. Kontrolin ang pagpapadala sa Arctic. Dahil malawak ang Northern Sea route, hindi maaring angkinin ng Russia na buong ruta ay teritorial nilang tubig. Kaya't nagmimilitar sila. Sinusubukan nilang gamitin ang kanilang mga submarino para takutin ang sinumang bansa na maaring sumubok hamunin ang mga ambisyon ng Russia sa Arctic. Ang United States, na may interest sa Arctic tulad ng Canada at Norway, ay posibleng ginagamit ang piwalo para kontrahin ang inaasahan ni Putin. Kung wala mang iba, mas malinaw malalaman ng NATO ang ginagawa ng submarino ng Russia sa Arctic. Iyan, kapag sinama sa Baltic Mission, ay maaaring sapat na. Pero may nabanggit sa video kanina na mahalaga pa rin. Sinubaybayan ng Open Source Intelligence Technical ang unang piwalo sortie papunta sa labas ng Kaliningrad, sa pagitan ng Poland at Baltic States. Ang Kalina ang Kanubotkat. Ang Kaliningrad ay isa pang banta mula sa Russia na gustong bantayan ng NATO. Mahalaga ang Kaliningrad dahil sa estratehikong lokasyon nito. Nagbibigay ito sa Russia ng mas malawak na access sa Baltic Sea na konektado sa mga naunang nabanggit na benepisyo ng pagkakaroon ng piwalo sa Baltic. Dagdag pa rito, ang teritoryong ito na may sukat na 5,800 square miles ayon sa United States Naval Institute ay pinaniniwalaang may ilang taktikal na Iskander missile ng Russia. Ang mga missile na iyon ay may abot na 310 milya at kayang magdala ng mga nuclear warhead. Kaya, anumang pagmamanman na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari o hindi nangyayari sa mga missile na iyon ay magiging kapaki-pakinabang para sa NATO. Ang mga P-8 na ngayon ay nasa Norway ay maaring makapagbigay ng ganoong intelihensya sa pinakamababa. Kayang subaybayan ng United States na eroplano ang mga barkong papasok at palabas sa Kaliningrad. Kaya malalaman kung ano ang ipinapadala ng Russia sa kanilang exclave. May alalahanin ang United States sa Kaliningrad, gaya ng sa Arctic at Baltic Sea. Lumitaw ang mga alalahaning iyon noong Hulyo, nang sabihin ni General Chris Donoghue ng United States Army Europe and Africa sa Russia
na naniniwala siyang kayang sakupin ng NATO ang Kaliningrad ng mabilis. Isa ang exclave ng Russia sa pinakamilitarisadong rehiyon sa Europa, ayon sa Kiev Independent. Ito rin ang sanhi ng iba't ibang electronic warfare tactics. Karamihan ay global positioning system spoofing at jamming. Nakaapekto ito sa mga barko at eroplano sa Baltic simula nang salakayin ni Putin ang Ukraine. Ang mga piwalo na nagbabantay sa Kaliningrad ay maituturing na extension ng malamang na pangunahing misyon nila sa Baltic Sea. Malinaw na prioridad ang exclave. Kung hindi ito prioridad, hindi sana agad ipinadala ang piwalo malapit sa Kaliningrad matapos nitong dumating sa Norway. Sa huli, pinatatag ng United States piwalo ang presensya ng NATO sa mahahalagang rehiyon at panahon ang magsasabi ng magiging papel ng mga eroplanong iyon. Ngayon, maraming dahilan ang NATO para mabahala sa Russian exclave ng Kaliningrad. Kamakailan lang sinubukan ng Kaliningrad pahinain ang eroplano ng Ministro ng Depensa ng Espanya bilang bahagi ng hybrid warfare laban sa mga barko at eroplano ng Europa. Panoorin ang aming video para sa detalye ng pag-atake at mga sumunod na pangyayari. Kung nagustuhan mo, pedyo, mag-subscribe sa The Military Show para sa mas maraming balita sa United States deployments sa buong mundo.